magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So ayan mga boss, andito tayo muli sa ating fish farm, backyard fish farm, at magbibigay po tayo ng update sa ating mga alagang gapi dahil matagal-tagal din po na hindi tayo nakapag-update sa mga alaga nating gapi kung ano na po nangyari sa kanila. At alam ko na inaabangan nyo na rin po yung mga isda natin na mga gapi. So ayan mga boss, yung mga alaga nating gapi ay nandito po sa aking likuran ngayon. So kung makapapansin nyo din po yung panahon, makulimlim pero mainit, maalinsangan po. So titingnan muna natin, time check muna tayo kung anong oras na. Ang oras natin is 12 o'clock. 12 o'clock na po. Nakikita nyo po. Kaya pala mainit na kasi 12 o'clock na pala. So ang gagawin na lang natin ngayon dahil nagugutom na rin ako, mabilisang update lang po tayo sa mga alaga nating isda sa ngayon mga boss. So ayan mga boss, mabilisang update lang po tayo sa mga alaga nating gapi dahil 12 o'clock na po ng afternoon, hindi pa tayo nakakapagluto at maalinsangan kahit na makulimlim. So tara, umpisa na natin at unahin na natin dito. So ayan mga boss, unahin na natin dito sa ating ivory leopard. So kung mapapansin nyo, may mga anak na rin pala yung mga ivory leopard natin. Kasi last time, yung mga previous na vlog natin is wala pa silang mga fry. Pero ngayon po, may mga fry na po sila. So ayan po, hindi man ganun kadami, pero at least meron na po silang mga anak. So yung mga dating namatay, kahit papano, meron na rin pong kapalit. So ito po yung ivory leopard natin. At meron din tayo dito yung platinum red dragon po. So ganun din po, meron na rin pong mga fry yung platinum red dragon natin. At kung napapansin nyo mga boss, dati itong mga halaman natin na water lettuce ay napakakunti lang, pero ngayon ayan na po sila. Ang bilis po nilang dumami. Kaya malalaking na itulong po nito itong water lettuce natin. Para yun, napakadami po nilang mga fry. Yan, nagkukumpul-kumpulan po sila kung nakikita nyo po. Astig. Ayan po. At medyo malalaki na rin pala yung mga fry nila. So ang ginawa ko dito mga boss, naglagay na rin po ako ng halaman para pandagdag po. So naglagay po ako ng halaman dyan para madagdagan na maprotektahan yung mga fry. Kung katagalan kasi pag lumago din yung halaman na yan, bali dalawa yung nilagay ko na halaman yan. Ito yung gapi grass na halaman. So titignan lang natin yung platinum red dragon natin. So ayan yung platinum red dragon natin. Yun, meron din tayo dito. Ayan. Wow, napakaganda. Stig, right. Kunin lang natin itong mga male para makita natin lahat ng male natin kung gaano sila kaganda. Hindi man natin makuha lahat, pero kahit papano is makita natin yung itsura nila. So bali ito mga boss, yung mga platinum red dragon natin. Ito yung iba nating male. Hindi man natin nakuha lahat, pero kung makikita nyo po mga boss, ayan, ang gaganda po. Yun, umalis na yung isa. Napakaliksi po nila. Ang gawin lang natin dito, subukan natin na ilagay muna sa maliit na aquarium para makita talaga natin yung ganda po ng katawan nila. So ito yung mga nakuha natin na mga platinum red dragon natin. Kung makikita nyo yung mga buntot nila, napakahaba na. So ang ganda-ganda po nila. Ayan po, ito lang po yung mga nakuha natin. Yung iba is hindi natin makuha kasi baka masira lang po yung ano nila. Yung tubig kasi nila masyadong lalabo na. So ayan, kung titignan nyo, napakaganda po. Ayan, platinum red dragon po. Yan ang napakaganda. Astig yung mga buntot nila. So ayan, punta naman natin yung mga iba nating mga isda. Bali ito po yung inuulit ko lang po, ito yung platinum red dragon po natin. Ayan. So kunin naman natin yung ibang update natin na ibang isda.
So ito naman yung magenta pink natin. So ayan, meron din mga fry na rin po yung magenta pink natin. Kung napapansin nyo, mukhang hindi pa ata napapansin sa camera natin. So ayan, no, meron na rin pa ilan-ilan. Bali, wag muna natin bulabugin to kasi may mga nanganganak at baka may stress lang po at mamatay. Ito po yung magenta pink natin. So nanganganak na rin po sila. Ito naman yung Heatal Redless natin. Yun, napakarami na rin yung mga nila, fry nila. Yan ako napapansin nyo mga boss. Yun. Medyo nagre-reflect, pagpapasensya nyo na lang po yung camera at nagre-reflect po kasi yung liwanag dito sa cellphone. So ayun, magtatago po yung mga natin, mga breeder natin, pero kung makikita nyo po yung mga fry nila, napakarami po. Yan, yan. So maganda talaga yung naitulong ng natin, algae natin. At kung mapapansin nyo, yung tubig din natin malinaw pa rin kahit na may algae siya. So ayan, ayaw magpakita talaga ng natin, metal redless natin ng mga lalaki para makita sana natin yung ganda ng buntot nila. Try natin bulabugin kaso baka may stress naman kasi sila. Ayan, nagpakita yung isa. Yun, napakaganda. Dalawa pala. Wow. Stig. Yan yung metal redless natin. Punta naman natin itong isa. So ito naman yung mga cobra blacktail natin. Yung cobra blacktail natin, napakaraming mga fry. Ayan po. So pwede na po tayong mag-out po nito. Ayan po, kung napapansin nyo, pagpasensyahan nyo na po ulit yung camera natin at nagre-reflect po yung tubig at yung liwanag. Ayan. Ang ganda talaga tignan kasi yung mga halaman kasi natin, lalo na tong kambuba natin, napakarami. Dumami na rin po sila. Dati is ilang piraso lang po ito. Kaso ang ginagawa ko dito, sa tuwing umahaba po sila, pinuputol ko po sila, tapos tinatanim ko na rin po sila. So ayan, nakapagparami din tayo sa kambuba natin. Thanks to God naman at naparami natin. Sabay na rin yung pagdami ng mga water lettuce natin. Pero gusto ko yung water lettuce talaga yung mas matataba. Pero okay na rin to, goods na rin naman na to. Baka mamaya magtampo yung water lettuce natin. Oh no! So ayan. Ulitin ko ulit, napakadaming fry po ng cobra blacktail po natin. Dito naman tayo sa kabila. So ito naman po yung metal bluegrass natin. Ito pa yung, kung napanood nyo yung isang vlog ko dati, ito yung namatayan ako ng ng female. Pero buti na lang kung makikita nyo, yung bluegrass natin dito is medyo malalaki na rin sila. Mga juvenile na rin to mga to. Hindi na rin siguro magtatagal na rin to mga to is siguro after 1 month manganganak na rin to mga to. As of na wala po silang mga anak kasi maliliit pa lang sila, mga juvenile. So ito naman yung kabila natin. Ito, meron din tayo ditong HBRRT. Yan. Nakikita nyo po mga boss yan. Napakasiliksi po nila. Itong isda na to, hindi mailap tong mga to. Itong na to, HBRRT na to. Kahit sabihin yung maraming halaman dito na pwede nilang pagtaguan, pero pag once na ginaganito ko itong mga to, nilalaro ko yung tubig nila, nagsisilabasan po sila. Hindi katulad ng magenta pink, medyo mailap, tapos kumakain pa ng mga fry yung mga yan. Itong mga to, sa ngayon itong mga to, HBRRT, wala pa tayong mga fry nitong mga to, saka maliliit pa po sila. Pero sana makapagparami na rin sila. At itong HBRRT, pwede na rin tayo mag-out nito.
Ito naman dito sa kabila, ito yung albino king cobra. Albino yellow king cobra. So ayan, itong mga albino yellow king cobra is hindi pa sila nanganganak. Itong mga maliliit dito, ito pa yung mga dati nilang anak na juvenile pa lang at magpapalaki pa lang sila. Yung iba kasi dito is mga ano na yan, mga inahin. Pero ito kasing lalaki na to, hindi pa masyadong makapagsundot. Kaya hindi pa niya kayang buntisin tong mga ano natin, breeder natin na mga female. Siguro mga ilang linggo pa or mga 1 month pa siguro. Pagkaya ng sumundot yan, mabubuntis yan na rin tong mga ano natin, female natin. So ito yung albino yellow king cobra natin. So andito naman tong isa. Ito, kung nakikita nyo itong mga boss, ito yung mga nilagay ko na halaman dati. So malaki yung naitulong ng halaman na paglagay natin dito. Kasi nung time na wala pa tong halaman na to, is madalas nakakain talaga yung mga fry natin. May mga nanganganak pero yung mga fry nakakain din. Pero nung time na naglagay tayo ng ganito na halaman, ayan, kung nakikita nyo po, napakarami ng mga fry. Yan kahit saan po sila. Kasi itong halaman na to, nung dumami sila at lumago sila, ang nangyari is kaya nilang magtago. Kahit sa kasulok-sulukan nito, kaya nilang magtago. So napakadami po yan. Yung mga pre, kung nakikita nyo, napakarami po niya. So yung mga isda natin dito, dati is napakarami itong isda natin dito na breeder. Pati yung mga juvenile. Kaso ang nangyari kasi may time na may pumasyal dito na customer at sinabi ko sa kanya kung pwede na i-vlog ko siya, pero humingi siya sa akin ng itago na lang daw natin yung pagkakakilanlan niya kasi siyempre ang gagawin niya daw kasi doon, kung napapanood niya tong vlog natin, is gusto niya daw kasi na yung mga nakuha niya kasi sa atin is ibibinta niya rin daw kasi. So nagbigay lang tayo ng mababang presyo kasi yan nga daw yung is ibibinta niya rin daw. So yung iba natin mga fry dito, sana makapagparami sila. Kaya at yung mga breeder natin kumunti na rin kasi nagustuhan niya din yung ibang breeder kasi natin. Kaya no choice kasi tayo. Pati yung mga ibang juveniles nakuha na rin. Kaya shout out man sa'yo boss. Maraming salamat sa pagkuha mo ng isda sa akin. Next time na lang ulit. So ito naman yung red tuxedo natin. Lumabas kayo mga red tuxedo. Labas. Ayan. Kasi nasa ilalim po yung mga red tuxedo natin. Yung halaman natin lumutang na. Yung ugat niya kasi nagkaugat naman na kaso nabulok dun sa ilalim. Kaya lumutang na pero itatanim na lang natin to ulit. So ito yung mga red tuxedo natin. Kaya naglagay ako ng ganito. Kasi para maging taguan na rin ng ibang isda. Lalo na yung mga fry natin. Kasi itong red tuxedo, napapansin ko parang mabilis kumunti yung mga anak. Siguro pag hindi sila napapakain ng tamang oras, kinakain nila yung mga fry nila. Kaya ang ginawa ko is naglagay na lang ako ng ganito na net. Binilog ko na lang siya, yung net na to, para yung isda na mga fry papasok dito. Pero yung mga ibang kasi natin, breeder kasi natin, kayang pumasok kasi dito Pero kahit papano is pag hinahabol sila, yung mga fry kayang lumusot agad-agad dito. Unlike doon sa mga malalaki, lulusot man sila pero matagal yung paglusot nila. So ayan, yung iba nandito, ayaw magpakita ng mga natin. Pero kung nakikita nyo yung mga fry, napakarami po nila Ayan, ito yung mga red tuxedo natin. Ayan. So halos lahat may mga fry na. So ito naman itong isa. Ayan. So ito naman, meron naman tayo ditong metal yellow pingo. So kahit pa paano nakapagpalaki na rin tayo kasi dati yung mga metal yellow pingo is yung mga naunang breeder ko, sila yung mga namatay.
nawalan tayo ng lalaki na breeder, pati yung female natin na metal yellow pingo is namatay din. So yung mga to is to na lang yung mga natira na mga anak na nagsisilakihan na rin. Sana sa mga susunod na buwan mga anak na rin sila at magkaroon ng mga fry. So naglagay din ako dito ng halaman kasi yung mga iba kasi is nagkakaroon na ng parang nagbubundat-bundat na yung mga tiyan nila. So mga ilang buwan na lang din siguro to, mga 1 to 2 months siguro to mga anak na, kaya in-ready ko na rin tong halaman na guppy grass. So ito yung ginawa ko kanina. Yan. Aglay-laylayin matin. Pero ganyan talaga yan. Kahit na nagkaganito sila, mabubuhay pa rin yung mga yan. As long na meron pa rin silang tubig. Yan. So meron din tayo ditong ito yun naman yung natin. Mga alaga natin isda na mga muli. So nandito yung mga muli natin. So kung titignan nyo yung mga muli natin, napakadaming halaman nito. At hindi lang yan. Pag once na ginanyan mo sila, makikita mo yung mga isda nandyan sa loob. Maglalabasan yung mga yan. So nagtatago lang sila. Hinahayaan lang naman natin yung mga yan. Kasi para makapagpaanak sila at makapagparami. At nang sa ganun is makapag-out na rin tayo nito. So shoutout nga pala yung kumuha sa akin ng isda na hindi na nagpakuha ng mukha at hindi na rin nagpasama sa vlog natin. Sabi niya kasi is yun nga, pangbenta din daw niya, at pangalawa sabi nga niya sa susunod is medyo dadamihan niya yung pagkuha niya, pati yung mga ibang strain natin na hindi pa pwede. Sana daw is pagbalik niya is pwede na rin daw. So meron din tayo ditong isda. Ito is mga na rin tumata. Cobra blacktail na mga karamihan dito is mga female. Kaya sana is makapagparami tayo ulit para ready to out na lahat ng mga to. So ayan, napakaganda ng mga halaman natin. Astig. So almost lahat sila may mga fry na. Yes! Ilan na lang yung mga walang fry dito. Pero siguro hindi rin magtatagal na to, is manganganak na rin yung mga iba. So ayan mga boss, nagpapasalamat nga po pala ako sa kaibigan natin at tropa natin dyan na si Boss Councilor Jeric Caranto Agbuya sa parte po ng Bayambang Pangasinan. Maraming salamat po, at sa iyong tropa na nag-subscribe po sa akin, maraming salamat po. At shout out na rin po kay AG Puentes na nagpunta dito ng nakaraan at kumuha po ng mga isda po natin. Maraming salamat boss. At sa susunod po, nagpapasalamat din po ako sa isa nating subscribers na nanonood sa atin ng vlog natin. Shout out po kay Boss Alfredo Fortunato. Boss, maraming salamat sa pag-subscribe at panonood po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Paalam. So ayan mga boss, dito na po magtatapos ang update natin sa mga alaga nating gapi. Maraming salamat sa mga subscribers ko at sa mga nanonood sa aking vlog. At sa mga hindi pa po nakasubscribe po dyan, at sa mga napadpad, naligaw sa aking YouTube channel at napanood nyo po ang vlog na to, please lang po paki-subscribe na rin po ako at paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko na mga vlog. At kung ikaw naman ay sinipag-sipag ng konti at may time, pwede mo na rin po pakiclick na rin po ang share sa mga tropa mo, kaibigan mo, nang sa ganun po ay mapanood na rin po nila itong vlog ko na to. Lalong-lalo na po yung mga taong mahilig po sa mga isda at mga ornamental fish na pang-aquarium. Kaya maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!